Baliwag sa sila, mayaman sila. Pero wala po silang anak. Kaya sabi ni Elisha, next year, verse 15, magkakaanak ka. Next time that I come, magkakaanak ka. Siguro, si Elisha parang pumunta siya sa Tagbilaran. May nakita siya nitong woman na talagang na-perceive siya. Sabi ni Pastor Elisha, sa isang taon, pagbalik ko, may anak-anak. Sabi siguro ng taga-Tagbilaran. Kaya salita ng babae, huwag naman po kayo magsinungaling. Kasi siguro, katakot-takot na yung nagsabi sa kanya, magkakaanak ka, magkakaanak ka, magkakaanak ka, hindi naman nagkakaanak. Siguro, hindi holy man of God. Hindi hindi nangyayari ang mga sinasalita. Ang tunay naman of God, kapag pinasabi ng Panginoon, nangyayari. May ebidensya, nagaganap. Amen po ba? Kaya kayo, nang sinabi niya na, huwag naman po kayo magsisinungaling. Ibig sabihin, marami na nagsinungaling sa kanya. Kaya ngayon, marunong na siyang kumilapit ng talagang tunay na lingkod ng Panginoon. Amen. At yun ang ibinibigay ng Panginoon sa inyo ngayong umaga. Binubuksan kayo ng inyong mga mata, binibigyan kayo ng tunay na katalinuhan at ng discernment ng puso na kikilalanin kung sino talaga ang inyong holy man of God. Ang inyong holy man of God ay ang inyong pastor. Ang mga nagpapagalan na nananangin para sa inyo, yun ang holy man of God. Yan ang inyong pinagpapala at yan ang inyong sinusunod. Para wala maka-amin. Parang yung iba eh. Iba na lang. Amen. Praise God. Tingnan natin. Nung nabigay na itong babaeng sunamita kay Elisha, si Elisha naman ay nabigyan na siya ng anak. Ang anak na ito, namatay. Isa pa, sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga, ito ay babantayan natin itong labi na ito. Nang ang anak niya ay mamatay, ang sabi niya, tinanong siya ng kanyang asawa, o kumusta na ang bata? Hindi niya sinabing patay. Dito yun. Verse 18, the child got sick and died. Nung namatay, siguro hindi pa alam ng tatay na namatay, dahil ko siya sa nanay niya. Patay pa rin. Pero sabi ng babae ng Panginoon, sabi ng babae ko nakita, tinanong siya ni Gehazi. Ang sabi ni Gehazi, kumusta po? Sabi niya, kailangan makausap po ang man of God. Kayo po, pag may problema, punta po kayo sa man of God. Huwag po yung kung kanino. Hindi nga siya nagsabi kay Gehazi. Hindi nga siya nagsabi doon sa malalapit sa man of God. Dumirekta siya sa man of God. May mensahe ng Lord dito. Amen po ba? Amen. Kasi ang tupa ng Panginoon ay hindi. Maraming magsasamantala. Amen. But when she came to the man of God, sabi niya sa asawa niya, kumusta yung bata? Sabi niya sa asawa niya, all is well. Okay lang. Patay na yung bata nun. Ikaw ba? Halimbawa, namatay ang anak-anak, tinanong ng asawa mo, kumusta na anak natin? Mabuti. Patay na natin. Pag tinanong ka ngayon ng pastor mo, ng assistant ng pastor, o kung sino man yung malapit sa pastor, kumusta na yung anak mo? Mabuti. Patay na yun eh. Hindi na sinasabi patay na. Bakit? Sa puso niya, mayroong pinalitaan siya sa magkakaanak niya, at itong anak na ito, ang Panginoon din ang magpapabalik ng buhay. Hindi mo sino-sino, may gagamitin ng Panginoon, pero ang tao na gagamitin ng Panginoon, kilala niya. Kilala niya. Kasi marami yung minsan, parang dadakutin yung tupa ng asong lobo. O dito sumama, okay ako. Ako'y holy ako. Holy, kita ko, pogi-pogi pa. Ganda-ganda ko pa, holy ako. Pinagpalit mo na yung pastor mo, kung sino-sino na nasa lubong mo lang dyan. May nagpakain na sa'yo sa Jollibee, sinamahan mo na. Sa amin po yung sinasabihan ko po sila ng ganyan. Kahit po ako medyo strict ako, basta meron silang problema, sa akin po sila tumatawag, sa akin po sila nag-text, sa akin po sila nagtatapat. Madali, solusyon ng problema. Kahit isa, magdawag namin pinag-uusapan, kinabukasan, solve agad. Pero yung iba, sa iba nagtatapat, sa iba, tayo namin nilang, hindi pa malagpas ko sa problema. Kasi may tamang tao na talagang holy man of God na itinalaga para gumabay sa buhay mo.